Naharapin natin, malaking panganib din, climate change. Malaking panganib ang climate change dahil ang ibig sabihin niya, lalakas ang bagyo. Katulad ng, ito, pinirma niya, no? Katulad ng Yolanda. Yan, dulot yan ng climate change. Kasi sa climate change, umiinit yung panahon, at pag mainit ang panahon, mainit ang dagat, lalo nag-aalimpuyo ang bagyo. Ito ang nangyari sa Yolanda. Ito, pag tumataas ang dagat, pag tumaas ang dagat, yung mga tinatawag na low-lying areas, yung mabababang lugar sa Visayas, kahit na dito, ay maaaring lumubog. Tumataas ang dagat. Naalala niyo doon sa Roas Boulevard, tumaas ang dagat, pumasok doon sa loob ng Sofitel. Kaya, for a while, hindi nagagamit ang Sofitel, pumasok na sa embassy. Yung dagat, ang tawag niyang surge, dulot yan ng climate change. Ito yung mga halimbawa ng mga panganib dahil sa climate change. Kasi pag mainit ang atmosphere natin, mas maraming water vapor ang nadadala doon sa taas. Pag maraming water vapor, pag bumuhos yan, grabe. Kaya ngayon, ang lakas ng buhos ng ulan, kadalasan merong baha. Yung undoy, yan ang dahilan dyan. At yung dagat, pag pumasok yung carbon dioxide sa dagat, nagiging acidic, nasisira yung corals. Pag nasira ang corals, maaaring mamatay yung mga isda. At pag namatay ang mga isda, saan tayo kukuha ng isda? Yung favorite kong tulingan, mawawala. Ayan. Yun, kaya malaking panganib yan. At para lalo ko maintindihan, alam nyo, naiintindihan ko na ng konti ang climate change. Kasi siyempre ako ang naging author dyan, pinag-aralan ko yan bago ako nag-file. Pero kahit na medyo alam ko na, nag-aral pa rin ako. At ako'y nag-aral, hindi lang sa ordinaryong mga seminar, kundi nag-aral ako sa isang online course sa 3 mga sikat na lugar, no? Una, World Bank. Pangalawa, nag-aral ako ng climate change, University of Melbourne sa Australia. Sunod, nag-aral ako. Pangatlo, nag-aral ako climate change, University of British Columbia sa Canada. Kaya yan, naiintindihan natin. Thank you. Kaya ako, kung haharap ako sa sino mang ang opisyal ng gobyerno ngayon, pag-usapan ng climate change, makakaintindihan kami niyan. Hindi niya ako kayang bulahin tungkol sa climate change. At meron tayong mga project din, yung solar. Kasi solar, nakakabawas ng carbon emission. May naging project din sa Urbong, at meron tayong project sa Mindanao ngayon. Pero hindi lang yan ang mga issue. Alam niyo, ang Kongreso, maraming issue na tinatalakay. Katulad ng climate change sa pag-ipunan. Energy, pinag-uusapan niya. International relations, yung ating relasyon sa ibang bansa, yung away sa Middle East, yung away sa South China Sea. Dapat pag-aralan yan. Ekonomiya, siyempre, tinatalakay yan. Yung kalusugan, health, ngayon ang daming panganib sa health, no? Meron mga bagong mga epidemics, yung dengue, at yan pa rin, yung TB, bumabalik. Yung mga sakit ng mga tatanda, sakit ng mga bata, yung bago mag 5 years old, maraming namamatay na maaga. Sustainable development, paano ma-develop ang ating bansa, ang ating mundo, nang hindi nasisira yung kapaligiran. Social media, cyber security, yung mga yan, importante, pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Sabi ko na ito po sa climate change, ito pa dagdag na pag-aaral ko. Economy, ekonomiya. Nag-aaral tayo. IE Business School sa Madrid. Yan, online yan. Global Energy, pinag-aralan natin, University of Colorado sa Denver. Global Trends, International Relations, sabi ko, away ng mga bansa, University of Leiden, Netherlands. Global Trends for Business, University of Pennsylvania sa Wharton. Tungkol sa media, Northwestern University sa Chicago. Sustainable Development. Noong December, in-approve, noong September, in-approve ng United Nations yung 17 Sustainable Development Goals. Pero bago yan, napag-aralan ko na yan. Sapagkat pinag-aralan na yan sa Columbia University. At ang nagle-lecture yan, mismong advisor ng United Nations Secretary General, si Professor Jeffrey Sachs, Columbia University. How to change the world, paano baguhin yung mundo. Alam kasi mundo natin, umuunlad, pero marami pa rin dapat baguhin. Bakit? Marami pa rin mahirap. Dami yung mayaman,
Pero marami pa rin mahirap, marami pa rin naiwan. May sakit pa rin, nagkakasakit pa rin. Kinukulang yung mga ibang resources. Bakit nag-aaway pa rin yung mga ibang tao? Yan, How to Change the World, Wesleyan University. At tungkol sa business, University of Maryland, kalusugan. Formal na pinag-aralan natin. Health through primary healthcare, Johns Hopkins University. Isa sa mga pinakasikat na universidad sa States pagdating sa kalusugan. At another one, health pa rin, kalusugan pa rin. University of Copenhagen sa Denmark. At yung pinakahuli, energy na naman. University of California sa San Diego, USA. Kaya, yan ang pinag-aralan. Bakit ko pinag-aralan ito? Bakit pinag-aralan? Mahirap ko mag-aral. Alam nyo, kahit na isang kurso lang, matapos nyo, napakahirap. Ako natapos ko 14 na kurso. Bakit? Bakit pinag-aralan? Kasi alam nyo, kung sakaling pala rin ako na makabalik sa Kongreso, importante yung kaalaman. Kung sakaling talakayin ekonomiya, kahit na ako'y nag-MBA na, Master in Business Administration, nag-professor sa UP, nag-professor sa AIM, importante meron dagdag na pag-aaral para pwede tayong makasingit, makasama sa pagtatalakay. Kalusugan, gano'n din. Kung pala rin, hindi tayo magiging piron na nagdudunong-dunungan, kundi isang taong talagang naghanda upang sa gano'n ay makatulong sa paggawa ng solusyon sa mga problema ng ating bansa. Kaya naghanda po ako, kung ako'y papalarin at kung ako'y tutulungan ninyo at makabalik sa Kongreso, makakaasa kayo na kung ano man yung klaseng paglilingkod ko na nakita nyo ng 18 taon, baka mas maigi pa dahil nga dito sa matagdag na pag-aaral na aking dinaanan. So, yun lamang po aking masasabi. Salamat po. Thank you. Kahilingan ko lamang sa inyo, siyempre hindi lahat pwede mag-attend dito. Yung mga kapitbahay hindi pwede, hindi tayo magkakasya sa dami ng mga tao. Ang kahilingan ko lang, baka naman pwede nyo ikwento sa mga kapitbahay ninyo. Ito narinig nyo, kaya sinabi ko tungkol kay Mayor Edwin Olivares, tungkol kay Vice Mayor Rico, madalang pagtutuloy, ikwento nyo rin yung mga tarjeta na binigay sa inyo, pakishare nyo sa iba para malaman nila at kung ano man ang desisyon na kanilang gagawin pagdating ng tamang panahon sa tamang panahon ng Mayo. Pero kayo pasihan kung ang Roy Lugoles ay magiging karapat-dapat sa inyong suporta sa dating sa tamang panahon. So, wala po. Dito ako yung salamat. Maraming po salamat sa inyong pagtataga sa pahilig sa akin. Mga kapitbahay, salamat po. Thank you very much. Salamat po. Papa-picture na ako sa inyo.